Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong mga followers natin na ika nga nanonood ng ating programa sa TikTok. Ito, dito sa YTM BTV. Ayan, magandang umaga po sa inyo o hapon. Ayan. Ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Diba? Ayan. Sa mga kababayan nating mga supporters, ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Muli na naman tayo magkakasama-sama sa maigling programa ng ating palatuntunan. Walang kabuhay-buhay. Ayan. Okay? Ayan. Medyo konting paliwanag sa ating mga manonood. Hindi ba? Para sa ganun ay ika nga magkasama-sama tayo. Kahit na medyo panaka-naka ang ulan, ang panahon hindi natin alam, hindi ba parang nagbabadya na hindi natin maintindihan. Yan. Kaya mga minamahal nating kababayan, sa lahat po ng dako ng ating Pilipinas, kumusta po kayo ngayong hapon? Ayan. Diba? Ayan. Kasi yan, hanggang ngayon sariba pa yung ating naalala sa sinabi ng ating Pangulo. Di ba? Medyo tayo nangingiti dyan sa mga joke niya kay General Torre. Mga minamahal nating kababayan, di ba? Nakita natin, napansin natin si Idol Marcoleta sa ginanap na zona. Iyan dapat. Hindi tayo dapat na may personal ng mga kasamahan natin. Pagkamat sila'y kalaban sa administrasyon, dapat sa panahon lamang iyon ng politika. Kung talagang ikaw lingkod bayan, anumang sabihin natin, halimbawa, ako ay kumakandidato bilang senador o ano pa mang posisyon sa ating pamahalaan. Kalabang ko ang ating pamahalaang gobyerno nung hindi pa ako nananalo at kumakandidato. Okay lang po yun sapagkat magkalabang kayo panahon ng kandidato, panahon ng eleksyon. Dahil doon mo ipakikita yung iyong galing di ba? Pero kung iisipin natin, bakit ba tayo lumalaban? Dahil tayo kumakatawan tayo at nagpe-present doon sa ating mga nasasakupan. Di ba? Ngayon, lumalaban tayo bilang politika. Kaya ako narito sa politika, ang ipaglalaban ko yung aking mamamayan. Kaya ako nandito para magkaroon sila ng kinatawan sa darating na panahon kung ako'y manalo, matutulungan ko sila. Pero kung ang politika ay gagamitin mo sa kasamaan, sa posisyon, pansarili, at hindi mo isipin ang iyong kababayan, ang iisipin mo lang makapagiganti, wala kang iniintindi kung hindi sarili mo, hindi ka bagay na maging politika. Di ba? Ngayon, aminin natin, halimbawa na ako'y kalaban ni Ferdinand Marcos, kumandidato ako, lumusot ako ngayon. Nung ako'y lumusot, kailangan ko pa bang ipakilala yung aking pagkakandidato at makipaglaban? Gayon kung ako'y mananalo, hindi ba isipin mo, paano ako makakukuha ng mihora? Paano ako makapag-uuwi ng biyaya? Kung ang mismo kakalabanin ko itong nakaupo. Di ba ganon? Kung mag-iisip ka. Kung ako man naging kalaban, noon lang panahon ng halalan.
Pero kung ako'y mananalo, kahit na kita'y kalaban at ikaw ang presidente ngayon, aba, susulender ako doon. Diba? Tatanggapin ko yung ikaw yung presidente ko. Kasi kahit ano gawin mo dyan, magkabalik-balik tubad ka dyan, magtatanong ka riyan, hindi mo mababago yun. Bakit? Siya yung nakaposisyon eh. Kinakailangan kahit na ikaw ay kalaban at nanalo ka, siya ang presidente, magmamano ka. Bakit? Nandun ang buhay eh. Nandoon yun. Nga paano kung magtatagumpay? Nanalo nga ako. Ang presidente naman eh, hindi ko katikit. Anong gagawin natin? Kakalabanin ko habang buhay. Anong mangyayari? Wala akong maibibigay na biyaya sa aking nasasakupan dahil paano akong bibigyan? Kinakalabang ko. Hindi ba? Ang dapat nating matutunan, ang malasakit natin sa ating mga kababayan, hindi pang sarili na naiintindihan, hindi pang sarili. Nanalo ka na, ang presidente kalaban mo, siya nakaposisyong mataas. Paano gagawin mo? Ipakikita mo pa rin yung katarantaduhan mo. So, ganun ba? Ang dapat, bagamat ako'y kalaban ng presidente, nanalo ko, kung kinakailangan lumuhod ako, makuha ko yung biyaya para sa aking mamamayan, para sa aking nasasakupan, doon ako magtatagumpay. Ngayon, kung darating yung panahon na ito na naman ang kandidato, labanan mo ulit, doon ka lumaban. Pero sa panahon ng hindi na, ang ginagawa kasi ng ibang DDS, kaya hindi magkaisa ang Pilipino. Tapos na labanan, ayaw pang isuko ang bandera. Sa pagsuko mo ng bandera, alam mo naman na ang presidente si Marcos, ikaw ay kalaban, nanalo ka nga. Ubra ba yung habang panahon kayo mag-iisnaban? Hanggang sa natapos ang terms ni Marcos, sila kang naiuwing mihora dahil sa paglaban mo sa. Ang sabi ang utos makiisa sa pamahalaan. Kung ikaw ay patuloy na nagipaglaban, anong mangyayari nun? Hindi ba? O kayo mag-isip mga kababayan, baka sabihin ninyo nagmamagaling ako. Kasi ako, pag ako nag-handle ng isang kandidato, alam ko kung paano ko kikilitin ng tao. Alam ko kung paano ka makikisa. Hindi ubra yung tapos na halala, kalabang ka pa rin. Hindi na. Bagamat magkakaiba lang kayo ng lapian, ng samahan, kinakailangan pasakop ka. Hindi ba? Katulad ng ating idol na si Marcoleta. Tama lang yun, nung nagpunta siya sa SONA, sinalubong niya ang Pangulo. Ipakilala mo, nagkasama rin tayo, mahal na presidente. Bagamat tayo magkalaban sa politika, pero ngayon ay makikiis ako sa administrasyon bilang isang miyembro ng kapulungan. Bagamat hindi tayo magkatitit sa lapian, magkalaban tayo sa palapian, natapos ang halalan, kami naman handa sumuporta sa iyong administrasyon. Hindi ba ganun din? Napakaganda. Walang, ang ginagawa kasi natin, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. Kaya hindi, yun ang nakikita kong dahilan. Pagka nagsimula ang politika, lumarga ang politika, matalo't manalo, magkalaban pagkatapos hindi nila naiisip yung kinakalaban nila, yun yung nakaposisyon. Hindi ba? Kung ako yun, kahit makipag-utuan ako sa presidente, makipag-utuan ako doon. Bakit? Kailangan ng aking mamamayan ng grasya. Kinakailangan sa panahon na ito, samantalang ko hanggang hindi natatapos ang administrasyon na ito, ako ay naging katikit niya sa pamamagitan na kahit kayo may magkalaban, magkatikit na kami ngayon, magkasama na kami ngayon sa isang lipunan. Iyon ang dapat na maintindihan ng mamamayang Pilipino. Hindi yung aarunsulan pa ninyo.
Kung ako yun sasabihin ko sa aking mga miyembro, tapos na politika. Ah, tayo ay makikiisa sa administrasyon para yung biyayang kukunin ko ay magtagumpay tayo. Di ba? Ganun ang dapat ang isang politiko. Oo, kalaban natin siya. Pero hindi natin pwedeng manatiling maging kalaban sapagkat siya ang presidente. Hindi po pwedeng makipagtigasan. Nanalo ba ako na magtatayo ako ng sariling administrasyon? Ako'y senador lang, ako'y congressman lang, ako'y mayor lang. Hindi ba gano'n? Kayo po mag-isip kung tama yung sinasabi ko. Ngayon, kung ako halimbawa, ako yung kumandidatong senador, bakit hindi ko isusuko yung akin? Nanalo naman ako. Ang isusuko ko lang yung prinsipyo dahil hindi naman politika na pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ngayon bilang ako'y kalaban ni BBM, siya ang presidente, nanalo naman akong kalaban. Pwede ba yung katulad ng ginagawa nila? O kagaya ng bigyan ko kayo ng halimbawa. Ginawa ni Baste. Di ba? Ni Paulo. Lumayas sa kapulungan. Ano makukuha mo ron? Ano malalaman mo doon? Di ba mga kababayan?